ng umano'y organized na social media network na ito. May epekto raw ito ngayong darating na eleksyon. This is very alarming, ma'am, especially na nangyari to at na-alarm ka na agad, hindi mo naman demonstrate yung progression ng information and how you verified it to be a fake news. My God, Nico Balbedina, Diyos ko. Kaya nga alam mo ito. Parang bakit ka na-alarm? Asan yung kinaka-alarm mo? Ba't hindi mo pakita sa amin? Para makita nga namin kung meron ng basahan yung pagkaka-alarm mo. Kasi kung hindi mo may pakita sa amin yung primary source at you will not allow us to form our own opinion, anong tawag dyan, Joey at Yumi? Propaganda. Kumukuha lang ng attention. Di ba? Papansin, papampam, na oh my God, gusto niya magkaroon ng hype yung issue. Nakakatakot to, yung gano'n. Very alarming. Ano ba tayo? Cloud chasing ba tawag doon? Di ba? Parang kahit hindi naman importante. Hindi kasi kailangan namin ma-verify kung ano kinaka-alarm mo. Baka malay ba namin kung nagsha-shovs ka. Nagsha-shovs din, mahilig mag-hallucinate, di ba? Ano mga Hindi ka makilala. Di ba? Guys, pag meron kayong kakilala sa buhay, tapos sasabihin sa inyo na, halimbawa, ikaw Joey ha? Halimbawa, ikaw Joey, friend kita, tapos tatawagan kita. Joey, hello. Hello, Joey, nandiyan ka ba? Hello? Andito ako. Joey, na-alarma ako. Oh, bakit? Basta na-alarma ako kasi ang daming kumakalat. Anong kumakalat? Basta yun ay maraming kumakalat, na-alarma ko, nakaka-alarma to. Bakit? Saan? Ang dami kumakalat sa Twitter. Ang dami kumakalat sa Twitter, nakakabahala na to. Baka maapektuhan ng eleksyon. Nagagets nyo na. Nagagets nyo na. Ikaw, kung aanga-anga ka, makikipraning ka rin. Uy, nakakabahala nga. Kung rasyonal ka, bakit mo yung... Hindi mo alam pinag-uusapan nyo, di ba? Alarma ka na, di mo alam pinag-uusapan nyo. Diyos me. May point Pero naman Miss- doon. Sige. Miss Joyce, di ba sila, Sean Penn din yun, sila Ben Stiller, all those celebrities who handshake with Zelensky and visited Ukraine. Pero yung other side kasi, a lot of the news are saying na they cannot verify the source kung sinabi talaga ng US aid na binayaran sila. So parang the other side is saying na it's fake news and Musk and Trump is sharing the fake news daw. So yun. Yung bayad daw sila. Yung sa side ni Trump at saka ni, may money trail yun. Yun yung mga, I don't know, yung mga sinishare ng Forbes, ng Reuters, AFP News, they're saying that it's fake news, but of course they can say it's fake news, pero you don't really know. Pero yun, Mr. Bababa na ako, pero I hope you can watch yung GMA na segment nila na labanan ang fake news kasi it's mainstream media participating in this government's propaganda. Teka, panoorin nga natin yan muna. Teka, paanohin nga natin. Nakasalang na yun kanina. Panoorin lang natin saglit. Ayan. Kita nyo na? Wait paano ba ito napapalaki? Full screen. Ayan. Content online. Nakaalarma ang na-monitor ng isang grupo ng questionable content online laban sa Pilipinas at sa ulo, partikular sa issue ng West Philippine Sea. Ang mas nakababakala, may epekto ito sa eleksyon ayon sa isang grupo. Ang ating panata Contrafake, tinutukan ni Mariz Umali. Sa pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay sa pagkalat ng fake news at disinformation sa bansa, ibinunyag ng grupong Press 1 PH ang na-monitor daw nilang umano'y network ng social media account na nagpapakalat ng mga questionable content laban sa Pilipinas at Pangulong Bongbong Marcos, partikular sa maliraw na pagtugon ng ating pamahalaan sa issue ng West Philippine Sea. Doon sa tweets nila, finiframe nila na ang issue na to ay parang nagiging puppet ang Pilipinas ng US, involvement ang Amerika dito. Pinagbibintangan nila na funded daw po yun ng US at nangingialam daw ang Amerika sa ginagawa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. This is to show a narrative na mali ang Pilipinas sa usaping West Philippine Sea, hindi tayo dapat nandoon. Bagamat isa lamang ilang mga issue na Hindi, ang gusto ko nang makita namin, asan ba yung mga tweets una para malaman namin na ganun nga yung sinasabi na hindi dapat nandun ang Pilipinas or mali ang Pilipinas. Kasi nagigets niyo, ay Alam mo na dapat doon sa sinasabi nilang fake news ano nga yun? Kasi show us first the primary source bago yung secondary source. Nagets yung ibig sabihin ng primary source and secondary source. Primary source, dito sa usapin nito, the tweets themselves. Secondary source, yung interpretation na nung tweet. Ang ginagawa ng GMA, binibigay sa atin yung secondary source, pero hindi na pinapakita yung primary source. Ano ibig sabihin nito? Kayo ay propagandista. Dapat, ipapakita nyo muna yung primary source bago kayo maglalagay ng secondary source because secondary source is already a highly interpreted source. Material.
Ngayon, pag pinakita niyo yung primary source, yung mga taong nakikinig sa inyo, makikita mismo kung yung secondary source ninyo na nag-i-interpret na yun ay tama or mali. Correct. Nagigets ninyo, yun ang tunay na education. No? Correct, Yung ginagawa correct. nyo ngayon, indoctrination, anong ginagawa ninyo, GMA7? Sinasabi sa mga tao, hay, may mga kumakalat na fake news sa Twitter. Tapos hindi nyo ipapakita kung ano yung mismong sinasabi yung fake news na nakalagay at sino ba yan. Kasi baka naman kasing gumagawa kayo ng story. meron Mindsetting kayong- nga ang tawag dyan. Ano yan? Kumbaga, mindsetting na nga ang ginagawa nila. Kaya hindi na nila ipapakita yung ano. Ang gumagawa lang nun si KMJS, di ba? Yung, yung kay Ed Kaluwag, tapos ito yung scientific findings, gano'n. Pero dyan, yung the whole network talaga, ano yan, ayaw nilang gawin yun. Kasi, ang market talaga nila is mag-mindsetting na ng tao. Mag-condition, ayan. Teka, tapusin natin tong video. na paulit-ulit Baka maano daw ka, na ipinopost ng maka-copyright ka, ha? report ng umano'y organized na social media network na ito. May epekto raw ito ngayong darating na eleksyon. This is very alarming, ma'am, especially na nangyari to at Na-alarm ka na agad, hindi mo naman demonstrate yung progression ng information and how you verified it to be a fake news. My God, Nico Balbedina, Diyos ko. Kaya nga alam mo ito, parang bakit ka na-alarm? Asan yung kinaka-alarm mo? Ba't hindi mo pakita sa amin? Para makita nga namin kung meron ng basahan yung pagkaka-alarm mo. Kasi kung hindi mo may pakita sa amin yung primary source at you will not allow us to form our own opinion, anong tawag dyan, Joey at Yumi? Propaganda. Kumukuha lang ng attention. Di ba? Papansin, papampam, na oh my God, gusto niya magkaroon ng hype yung issue. Nakakatakot to, yung gano'n. Very alarming. Ano ba tayo? Cloud chasing ba tawag doon? Di ba? Parang kahit hindi naman importante. Hindi kasi kailangan namin ma-verify kung anong kinaka-alarm mo. Baka malay ba namin kung nagsashabs ka. Mga nagsashabs din, mahilig May mga nagsashabs. mag-hallucinate, di ba? Ano mga Ano yung kwento? tawang hilala? Guys, pag meron kayong kakilala sa buhay, tapos sasabihin sa inyo na, halimbawa, ikaw Joey ha? Halimbawa, ikaw Joey, friend kita, tapos tatawagan kita. Joey, hello. Hello, Joey, nandiyan ka ba? Hello? Andito ko. Joey, na-alarma ako. Oh, bakit? Basta na-alarma ako kasi ang daming kumakalat. Ano kumakalat? Basta yun ay maraming kumakalat, na-alarma ko, nakaka-alarma to. Bakit? Saan? Ang dami kumakalat sa Twitter. Ang dami kumakalat sa Twitter, nakakabahala na to. Baka maapektuhan ng eleksyon. Nagagets nyo na. Nagagets nyo na. Ikaw, kung aanga-anga ka, makikipraning ka rin. Uy, nakakabahala nga. Kung rasyonal ka, bakit mo yung Hindi ba alam pinag-uusapan nyo, di ba? Alarma ka na, di ba alam pinag-uusapan nyo? Diyos me. kung na-alarma ka, ba't ka na-alarma? Pakita ka. True. Ito naman si Nico Valdez, nakaka-alarma ito, no? Nakaka-alarma. Nasaan yung kinaka-alarma mo? Pakita mo. Paano ka na-alarm? Bakla. Diyos me. Napapansin lang siya na, oh my God, Oo. this is, my feelings, gano'n. Anyway. Nakakalok. Tapusin natin ha, wait. nakita natin ahead of a very crucial election. And a lot of the information that they use pag pumasok na sila sa polling place, they get from social media. Kasi kung hindi informed or misinformed or disinformed ang ating electorate, hindi tayo makakapagbigay ng 100% na tiwala sa election. Pero siya hindi pa tayo ini-inform kung ano yung tweet na nakakabahala. Oo. At bakit ka na bahala? Kasi baka naman yung tweet na yan, kayo rin ang may gawa. Correct. Baka kayo lang rin pala nanakot doon sa sarili ninyo. Sarili ninyo, di ba? Kasi, tingnan mo naman kami, pakita mo sa, di ba, alam mo yung hindi pa niya na-establish, kung dapat tayong maniwala sa kanyang nakakabahala yung nakita niya. So, nagsanga na naku, pag ganito, disinformation to, naku, hindi nakapaniwala ang eleksyon. Baka lang din muna tayo sa, Sabihin Doon pa muna tayo niya, sa source ng iyong pagkabahala. Saan ba yung kinababahala mo? Di ba? Ano yung kinababahala mo? Takot na takot ka, ano nga? Ano ba yun? Basta Yumi. Ano nga kasi yun? Sabihin nyo na. oh my God, alam niyo, may nakita niyo ba yung kumakalat na nagdodroge, tapos yung, siya, siguro 3 araw na hindi natutulog, so pumitik na yung utak, tapos ganun siya na ganun, tapos parang nababahala siya, dahil baka daw siya tagihin ng mga pulis. Oh. Yun yung naalala ko dito. Yun yung naalala ko dito, na parang, tapos tinatanong siya ng mga PCA agents, bakit? Tapos, cry pa siya ng cry, ganyan. Parang, Nico, ganun ang level mo. True. Ayan. Election natin. Ito yung database ng Press 1 PH at base sa kanilang nadiskubre, lumalabas na may hindi bababa sa 107 accounts. Ang halos pare-pareho ang ipinopost ng sabay-sabay. 25 raw sa mga ito, mga Chinese ng account names. These accounts are trying to
Diyos me! Chinese Okay. naman. Yun yung Yung mga sinasabi ko, ano- Miss Joy. 'Di ba? Ang bobo naman ng mga Chinese na gano'n sila ka-obvious kung magpropaganda sila sa mga Pinoy. Talaga bang gagawin nilang obvious na Chinese talaga yung name nila? Eh, yung Hindi, General saka Dynamics nga, 'di ba? Hello po. They were pretending to make Filipino accounts. Hello, rinig niyo ba ako? Ay, yes, oo, narinig ka Ano, namin. Sophia? hindi, pero ano nun, paano nyo nakita kung Chinese yung gumawa, paano sila makakakonect sa Filipino audience? Kaya nga, Nagsi-share sila sila na ng naman. articles. Natutulog Sino ang nag-guess sino, niyo? nagigising tuloy. Paano yun makikita ng mga Pilipino? Kasi you need to build an audience. So pwede rin kasi na, so Chinese name, pwede rin ang gumawa kayo para kunwari may database. Kasi nga, ipakita niyo muna sa amin yung primary source. Oo. Pakita Ano niyo yung muna sa sinabi ng amin. actual tweet para ma-verify namin yung sinasabi yung 107 accounts na Chinese. Di ba? Diyos ko naman, ang dali-dali naman gumawa ng database. O, ito yung mga tweet, Mm. 107, pare-pareho, puro Chinese. So, Correct. propaganda yung datingan. Kasi ayaw nilang ipakita kasi it's either hindi naman viral yung ano, hindi naman kumbaga wala namang pumapansin ng content. Oh, Ganun, tapos kasi nga sila lang ang gumawa. sabay-sabay Joey, Joey, ano na- nakakabahala yung mga sinasabi nila. Hindi, ayun na ang mas nakakabahala. Hindi pa na nagbabiral, pero nababahala kayo. Correct. Tsaka Miss Joey, sabi niya, sabay-sabay daw yung tweets na gano'n. Eh, di ba si Emir, gano'n din sila. Alam mo si Emir sa TikTok, di ba ang dami-dami ng account, tapos sabay-sabay Oo. din yung tweets. Eh, baka si Emir Hindi. yun. Hindi, bakit hindi nababahala? Hindi naman Twitter ang number one source ng mga Pilipino. Wala Facebook. nga akong Twitter. Correct. At ang layo ang layo ng percentage ng use ng Facebook, YouTube. Yung second is a far second. Second is a Kaya- far second. Girl, walang ordinaryong Pilipinong nagbabasa ng Twitter. Ano Correct. sila? Facebook, TikTok, at YouTube. Kaya kita mo, ang galing ng kinuha nilang social media. Ito ang mga nakikita namin sa Twitter. Bakla walang Pilipino nagbabasa ng Twitter. Kung ako ang Chinese, bakla hindi ako mag-aaksay ng panahon sa Twitter dahil wala nagbabasa dyan sa Pilipino. Kayo lang na mga kakamping. True. So ngayon, dahil kayo lang dyan nakakamping sa Twitter, gawa-gawa nyo lang yan, be. Kaya Wag- wag bata- kaya nga, Miss Kat, mas Tagalog. nakakabahala yung mga sinasabi pagmuka ng mga yan. Diyos ko, yan. Ay, ano yan, Tita Cecilia? Yes po. Para mas nakakabahala po yung sinasabi nila. Pati yung news na yan. Mas nababother ako sa news na yan. Pati yung sa mga, para mas nakakabother pati po yung drug addict edition na binura nila sa Facebook kanina, yung 4 na nag-live, na pinagsama-sama sa isang frame. Nirepost ko yun. After 1 hour, wala, nabura na. So, parang mas yun ang bigyan nila na concern. Pati, ang dami na nagbabantay sa eleksyon. Ang dami ng authority for that. Sumasali pa tong mga to. Sino ba to? Oh, mas parang yung nagpapropaganda na lang sila na may nakakabahala. At syempre, Chinese na naman ang bida. Chinese na naman ang may kagagawan, Chinese na naman ang may kamay diyan, ganon. Oo, na katulad ng Risa, sinasabi Chinese, yung pala Taiwanese naman pala. Yung natin pag Chung Changqing ang pangalan, Chinese na agad. Hindi specific yung nationality, yung pala Taiwanese. So, na lang siguro, mas okay na lang siguro na tayo na lang ang mag-safeguard ng mga boto natin. Pati, it's our choice kung kanino tayo makikinig. Pati, it's our choice pati magbigay sila ng sample na ano ba yung mali? Ano ba yung pinapakalat na mali? Kasi kami, sa kababantay namin sa inyo, kapapanood namin sa inyo, pakalam namin dati din sa West Philippine Sea. Oo, rin kami, nakikisali lang din kami nung sinabing gano'n. Yung pala na malaman namin, lahat naman pala nagkiklaim. Hindi tayo ang may-ari. So, medyo nakalma lang. So, nakikipanood lang tayo ng nangyayari sa West Philippine Sea. Na dati, violent reaction, mga Chinese na yan, ganun. Ngayon, hindi na. Iniisip na lang, iba na yung impression natin na we have to do something. Ganun na yung sinasabi natin, we have to do something kung paano natin i-approach itong issue na to. Dati, hindi, wala nga talaga yung mga Chinese na yan. Mananakop. Ganun. Kaya, it's a big contribution yung nakikinig ka sa mga expert like Misas, kayo. Oo, kasi katulad kay Shelo Magno. Kami, pagkaraniwan lang kaming tao, nakinig lang kami, nakikibash kami kay Shelo Magno, nagpupunta kami sa page. Pero ang kino-comment namin, ay natutunan lang namin sa discussion niya ni Misas, nakikinig mo. So, ang mga Pilipino, hindi na ganun kabobo, lalo na yung mga nasa abroad. Nasa abroad kasi, kaya namin, kung paano sinabi ni Misas yun, paano nyo diniscuss, kaya namin ilagay doon sa, kasi, kumbaga yung propaganda na mali, kaya na, tapatan na lang natin ng propaganda na, yung sa side natin, kasi para walang fake news. Sabihin niya, fake news ka, Misas. So, sabing fake news, hindi ko na nag-explain kung paano kami naging fake news. Tutulungan din namin kayo na kontra na yung pag sinabing fake news, so kami ang magsasabi paano naging fake news, mag-explain kami. Yung labanan yung fake news ng tamang explanation, yung gano'n. Kaya sabi sila nagsabi ng fake news. Magno.
Mm. Ang dami nilang binablock. Hindi, sabi sila na sa amin ng fake news. O bakit naging fake news? O, ano yung mali doon? Ang ayaw mo lang, yung interpretation ko, that's not fake news. You don't like my Correct. interpretation. Mm. But that's not Yung fake bago, news. DDS spotted daw eh. Ganon siya, DDS spotted. Ganon. DDS spotted. O, edi ano rin kayo, kakamputas spotted. As simple as that. Pag nag-comment ka, DDS spotted, ano kaya yun? Ano masama ba maging DDS? Oh. Para sa kanila Alam mo, masama. yan ang nangyari niyan sa mga Democrats laban sa mga supporters ni Trump. Hindi ba? Akala Oo. nila, ang ingay-ingay ng mga Republicans. Democrat supporters sa online, ang ingay-ingay nila. Tapos akala nila sila yung majority. Pagdating ng election kay Trump, ay bakla, Talo. ang dami palang tahimik lang na Trump supporters. And that is Oo. what's going to happen right now, no? Mm. Sasabihin nyo, kaunti lang yan, minority na yan, minority. Bakla hindi nyo alam, baka karamihan ng mga Pilipino nasusukan na rin sa mga pinagagawa ninyo, which is actually true. You know, actually natatakot, katulad nung kay Trump, nakakatakot nun na nung si Biden yung presidente, it's very scary for you to come out as a Trump supporters kasi pwedeng matanggal sa trabaho. Alam mo, you will be isolated. You will be removed. Yeah. It's very very hard. Tanungin niyo sa mga Trump supporters sa US nung panahon ni Biden, talagang they will be isolated, ang dami-dami name calling na gagawin sa kanila. And it's the same thing here. Parang isang pinakamalaking Chamber of Commerce Pilipinas, gusto nila akong imbitahan one time, no? Ang gusto pa nila na bibili pa girl, to the point na bibili sila ng spot sa mainstream media para interviewin ako, gano'ng kalupit, no? Kaso nga, takot sila kasi nga pag merong unspoken rule na wag akong interviewin, kita hindi ako interview ng Channel 5, hindi ba? Pagkatapos yung 3 versus 1, di ba? Bakit tayo mo na-interviewin? Hindi mo naman ako na-debunk. Nandiyan na, kaharap mo na ako. Hindi mo ako na-debunk. Ikaw pa yung nagbukang engot. Di ba? Ngayon, ayaw mo na-interviewin. Kasi nga, you would like to monopolize information. Ngayon, ang propaganda ninyo sa information, sasabihin ninyo, pag hindi galing sa inyo, fake news. That is as simple as that. Tama, ayun. Teka, tapusin natin to si Press One. Appear as if legitimate sila ng mga tao. No, so hindi pa natin ma-identify kung sino yung nagpapatakbo Mas nitong mga ito. structure yung reasoning Pero yun nga, ko what we Press can say One, ano? is they understand Chinese. Ang COMELEC alam daw na may ganitong mga grupong nagpapakalat ng maling impormasyon at propaganda para maimpluwensyahan ang eleksyon. Maaari magamit talaga sa kandidatura o agi sa kandidatura ng ilang kandidato natin. So, kayang-kaya palang gawa ng paraan, lituhin ang mga kababayan natin, lalo pat magbabalita na hindi naman pala totoo. So, papatake down po natin kung kinakailangan doon sa mga platform. Diyan po natin masusubukan ng commitment mismo ng mga platform natin sa kanilang seriousness na tulungan ng COMELEC ng kampanya laban sa fake news, misinformation at disinformation. Sabi ng Cybercrime Papa-take down? Investigation and Coordinating Center o CICC, mahalaga raw na maturuan ng publiko sa kahalagahan ng pag-verify ng content na nakikita lalo't may mga tool naman para gawin ito. Ipinakita ng CICC sa GMA Integrated News ang kanilang app na kaya raw makadetect ng deepfake video sa social media. Oras daw na i-activate ang app at ipasok dito ang Niloloko ng tayo video. ng mga to eh. Ano yan? Si Zelensky ba yan? Zelensky ng Ukraine. Lalabas ang resulta sa loob ng 30 segundo kung peke o tunay ang content. So, instead of continuously being deceived by the content, Yun yung nakakagalit, meron na no? silang, na-increase natin yung discernment. Liit ng tingin nila sa Pilipino. Gawa-gawa lang pala ito, hindi totoo. Then they can vote properly, they can vote wisely. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Yung Anong app information na na tinuro nila, available yan to, Diyos ko po naman, kung makapagsalita naman, merong app na kineme. Paano yung naging app yan? Free nga yan online. Available Kaya yan to everyone. Parang may app kami. Libre yan online. Paano yung naging app yan? Charot na. Di ba yung nag-check tayo nung iba't ibang mga AI tools, yung AI Verification. identifier ng mga contents ng mga apps. Ilan yung app na ginamit natin noon to Ang check? dami. Actually, Available. okay. So napanood ninyo yung ano ng Press One. So anong natutunan niyo doon? May ba kayo natutunan facts? Ang natutunan ko doon sa ano ng Press One is nababahala yung Press One. That's it. Pero hindi namin alam ano ba kinababahala mo. Nasaan yung kinababahala mo? Pakita nga. Parang kita namin kung napapaling ka ba or hindi. Hindi kasi alam nyo, itong GMA na yan, akala nyo yung Pilipino, ganun pa rin na naniniwala sa mga pinapanood noon ng mga pelikula na merong sayaway, tas biglang dramahan. Alam mo yun, yung mga sinaunang pelikula. So ngayon, feeling nila ngayon na ang manunood sa kanila, maniniwala ngayon doon sa pagpapaliwanag nilang yan. 'Di ba? Parang, Diyos ko, hello. Ganun kaliit ang tingin nila sa mamayang Pilipino. Akala nila, parang syunga-syungahan na madaling maniniwala sa kanila. Ang kausap kasi naman talaga nila, they are catering yung 81% collective IQ. Yun talaga ang kausap nila dyan. They were also targeting the youth, Miss Joy. Kasi tingnan mo yung laziness ng journalism na that whole segment. They started with nababahala sila with the South China Sea issue na pinopropagate daw ng mga accounts na yan. Anong connect nun sa local
election. Yeah, exactly. So, Anong you see pinag-ano pressure kanila? Wala, from binigyan lang nila elections. tayo ng isipin. Tapos nakita nila yung Excel file nila with all that. It's actually available sa page nila. You can access the yung mga tweets nila doon kasi chinek ko. So pinakita nila yun. Pero hindi naman pinakita Nasaan? yung tweet Anong sa Press page? 1, sa press1.ph. Press Hindi naman 1. pinakita yung page. They moved to showing paano mag-detect ng yung fake yung tawag nito, the video, yung ganun. So ang lazy, ganun. And it's like a state-sponsored na tong propaganda eh. Labanan yung fake news. Saan yung fake news doon? And saan yung fake news na sinabi na the US is, 'di ba, yung sabi niya, the US daw, piniframe nila na the US is interfering here. Saan yung fake news yun? May budget naman yung US. Alam mo kung bakit nababahala to si Press 1? Walang nanonood ng content niya. Dun Wala sa nga. hearings, Kaya nga, boy, pang-hype lang. Walang nanonood ng content ni Press 1. Kaya pala nababahala to. Pang-hype lang. Just Ayun, yun. hearing. Sa Sabi ni TikTok. Dan Fernandez sa kanya na they will collaborate. So they will create, siguro they will base their law yung clown nila hearing na yan based doon sa Press 1 and yung Bureau of Files. Yun po. Ay, sa TikTok, pinakamarami niyang views, 110. Ayan, 2,921, 2,607, 963. Kaya siya nababahala kasi walang nanonood sa kanya. Alam niyo kung bakit walang nanonood sa inyo? Nasa akin sila. Nasa page ko sila, mga Oo. Bex. Oo. Sila, sa inyo, hindi nyo mag-si Yumi Santiago. Oo. Hindi nyo, True. Diba? paano naman kasi mga i-guess ninyo, kailangan pa ng approval ni Martin Romualdez at ng Malacanang. Huwag nyo nga kaming ipsusin. Di ba? True. You know what? What's going on in the Philippines is like an exact mirror image of what's going on in the United States. Na-imbierna na yung mga tao sa mainstream media dahil nga wala namang kakwenta-kwenta yung inyong mga pinapalabas dyan. So yung itatarget niyo yung mga youth, then yung youth na yan, hanggang teenager lang yan. Pagdating niya ng 18 years old, 19, 20, 21, maghanap na niya ng ibang information dahil yung utak nila nagde-develop na. So pag nag-develop na yung mga utak na yan, katulad ni Daniel Long. Si Daniel Long ba to? Daniel Long! Halimbawa si Daniel Long. Hello. Halimbawa si Daniel Long, naging reader ko to parang 16 years old. Ba 17 years old? 19. 90 and fresh from being a minor. Alam mo yon? 'Di ba? Kita mo naghahanap sila. Pagdating na ng college siya maghahanap. Bakla pa pwede ba 'yon? Na pagdating ninyo ng social science, may mga debate yan sa social science, hindi ba? Syempre pagdidebatihan nitong ang WPS ba ay nag-exist o hindi. Alam mo naman hindi pagdidebatihan yan sa mga eskwelahan. Ngayon, saan sila pupunta ng information para maging bongga sila sa debate para i-depend nila ang the WPS kasi nito. Sa akin, di lahat sila lalo kayo maluloka. Alam mo, ang maganda diyan is i-hijack nyo na. Huwag nyo sabihin na lang sa mga teacher na illegal pag sinabi yung WPS doesn't exist. Yan, bongga yan. Para magmukha na tayong tatanga-tanga. True, ayan. Si Daniel Panindigan meron na, siyang tungkol panindigan sa na. tungkol doon sa, Daniel, you said that you were mentioned by Press 1 sa Flash TRICOM. nila. Flash. Oo. During the TRICOM, this guy, I don't know, yung may ponytail, yung kanina, nag-flash siya sa PowerPoint presentation niya. Kasi yung topic niya is, mas focus siya that time sa anti-government na mga vloggers. Pero flash niya yung slide na yun, isang Press 1 article din, yung title, Pro-China Opinion Writers Escalate Online Attacks versus kay Jay Tariela. Tapos, natatawa ako here kasi niname drop tayo dito, Asian Century Journal, Pro-China, ganyan-ganyan. So, they made reference to me. No? Pero, sa article nila, sabi dito, the latest Asian Century Journal article to attack Tariela came from a certain Daniel Long. Tapos hindi nila sinite yung article. Wala silang reference dito. To attack Tariela came from a certain Daniel Long who said Tariela antagonizes Russia for American military interests at the expense of Filipinos. He did not cite proof of Tariela antagonizing Russia. Ito mga engot. Hindi yan article. That was a presentation. Nasa YouTube yan. At 30 minutes yung presentation ko. Hindi yan article. So, mali-mali yung research nila eh. Kasi sinabi na, I did not cite proof. Unang-una, hindi to article. When I said, Tariela antagonizes Russia for American military interests at the expense of Filipinos. Hindi yan article. That's a YouTube presentation. Tapos, hindi nila nag-reference yung YouTube video. And then, nagsinungaling pa sila, he did not cite proof. I cited proof. If you remember, Sas, Joey, this was the time na may forum nata sila, February last year. Tapos, out of nowhere, inattack niya yung China. Tapos, kasama rin yung Russia. I don't know if you remember that time, no? Kasi pati Russia inaaway niya that time. So, that was the context. So, kung magsalita itong researcher sa Press 1, kala mo magaling eh. Basic na information, hindi niya Itong mainstream media, ang ginagawa kasi nitong mainstream media, gusto rin nila mag-manufacture ng social media content creator. So, pinoprop nila itong si Press 1 kasi nga walang audience sa TikTok. Pinaprop nila para magkaroon ng legitimacy. Ganyan din naman ang problema kasi kung hindi mo convincing ang content mo, ang problema sa social media,
kayo na hindi nyo naman alam ang galawan sa social media. Social media is really about authenticity. What? Nakamute ka, Bex? Authenticity and ano lang, para ka lang nakikipag-usap sa kapitbahay mo. Ganyan. Oo. Oo. Yun. With sense. Para sa klase, di ba? Para sa Oo. classroom. Kanino ba tayo na-attract ng mga kaklase natin? Na-attract tayo sa mga kaklase natin, totoong tao, cool, astig, merong May integridad, sense kausap. may sense kausap na kahit hindi tayo 100% agree sa kanya, pero alam natin taong to, ay putang ina, may integridad to. Kahit hindi ako naniniwala sa kanya, alam ko na may pinaghuhugutan to na tama. May Kasi kayo, prinsipyo. girl, di ba, meron tong prinsipyo. Kayo, pag tinrace namin yung mga pinagsasabi nyo, mga bakla, ganyan-ganyan kayo, pag gewang-gewang yung mga prinsipyo sa buhay. Dati anti-Marcos kayo, ngayon kakampi nyo na si Marcos. Dati sabi nyo si Marcos ay nagpapalagan ng disinformation. Ngayon kayo na kakampi ni Marcos sa pagpapakano ng disinformation. Ano ba yan, mga best? Wala kayo. Alam nyo kung bakit wala kayong integrity? Kung bakit pag ganyan-ganyan ang prinsipyo ninyo? Alam nyo kung bakit? Kasi pera. Kayo ay nangangailangan ng pera dahil yan ang trabaho ninyo. Alam ninyo na pag pinanindigan ninyo ang inyong mga prinsipyo sa buhay, wala kayong Andalusia. Kami, Diyos ko, kahit pag paikot-ikutin mo ang buhay ko, ganun pa rin ang sasabihin ko. Unless you can present to me a better evidence. Hanggang ngayon magkaka kayo, more than 6 years na, ang parating yung reply sa akin ay pro-China ka. Paano ko magbabago ng isip niyan kung wala kayong ma-present sa aking better evidence? Are you that stupid? At nakikita yan ng followers ko for more than 6 years na nila akong pina-follow dahil nalilibugan lang sila talaga sa akin. Pero, Ba't kayo? hindi ba? Tingnan mo mga followers ko, may mga followers ba ako dito since 2016? Nakita nyo na ako nakikipagbandago lang sa kanila for 6 years for the same issue. Meron na ba silang pinresent sa akin better evidence para magbago ang mga utak ninyo sa mga pinagsasabi ko? Wala. Ano sasabihin lang nila? Ay, hindi, ano yan, pro-China yan, ay, ganito yan, ganito. Bakla, if you want to win me over, present better evidence. Pero wala kayong ma-present sa akin better evidence kasi alam yung tama ako. Sinabi na yan sa akin ni Richard Hidayat nung nag-debate kami off the screen. Sinabi niya sa akin na sans, tama ka naman talaga dyan sa arbitration. Kaya hindi ko naniniwala sa inyo. Dahil kung ano pinagsasabi niyo sa harapan ng mukha ko, hindi yung sinasabi niyo sa mga publiko, dahil kayo, akla na nga kami, inakakla niyo pa kami. Walang ganun, walang akla. True. Reese, Ayun. ikaw ba yung Reese? The problem is, sa social media, it's very important. Ang currency sa social media, authenticity, relatability, your integrity is going to be back on how authentic and consistent you are. Because people are watching you. People can actually call you out. People can, mas under strong scrutiny kami dito sa social media. So dito hindi po pwedeng hindi po pwede yung bakla na nga kami, babaklain mo pa. Ganon. 'Di ba? Grabe yung ibang level ng bardahan dito at real talkan dito kasi wala kaming inaalala na boss na magagalit kapag meron kaming sinabi na hindi nyo gusto. Ganon. Tsaka sa panahon ngayon, napakadaling mag-fact check, 'di ba? Pagka Exactly. hindi ka po pwede magsinungaling. Nakita mo, Parang nagsalita ka ngayon, teka, habang nagsasalita ka, nag-check na yun kaagad sa Google. O, di ba? Ganun lang kabilis. Kita mo to si Duke Frasco. Ano isa sa mga rason niya kung bakit siya pumirma ng impeachment? Dahil daw si Inday Sara hindi sinuportahan ng kanyang asawa si Cristina Frasco nung binabardagol ang kanyang asawa about dun sa Love the Philippines video fiasco. Ano ibig sabihin? What is the implication? Na si Inday Sara hindi niya kayang patahimikin. Ako naman ang involved dun eh. Hindi niya ako kayang patahimikin. Well, to be fair naman sa iyo, Duke, just to tell you honestly, Duke Frasco, they attempted. The office of the Vice President attempted to talk to me. And you know what I said? No. Hindi kasalanan ni Inday Sara na nag-no ako. Kasalanan niyo yan na pumalpak kayo at yung nakakita ay hindi niyo kayang tapalan ng pera at kahit kausapin pa ng Office of the Vice President, I would say no. Ayun talaga, that is the truth of it. They attempted to talk to me about it, and I said no. I already released it, and that is no. That is the bottom line. Kaya yung sinasabi mo, Joe Prasco, na hindi na si TBP, they attempted. Kaso, alam nila na hindi na kami mapatahimik. Hindi nga kami napatahimik ng tatay niya eh. Nung binabaruban namin yung mga ano niya, cabinet. Yung anak pa kaya. As simple as that, they attempted just for Joe Prasco, no? To be fair to the office of the Vice President, they attempted. Ganyan mo talaga mga politiko, they will attempt to talk to you. Ako talaga sabi ko, I'm sorry, no. Ganun kasimple. Alam nyo, saan pa ako inausap niyan? Nasa restaurant pa yan, no? Din sa may Makati, sa may Le Cabrera. Parang ano ba yung tinatanong lang, kasi nga, Cristina Prasco is an ally. Ay sabi ko, well, no, palpak is palpak. Speaking of Richard, nagkakalat na naman yan sa Twitter ngayon. I-brought up niya yung recycled issue tungkol sa classrooms. Sabi na palpak daw si Sara dahil hindi na-meet na yung target ng classrooms bill. Hindi ba niya alam na that's the mandate of DPWH to build and repair classrooms? It was actually removed from it used to be part of the DepEd, but it was actually removed from DepEd. Kaya ngayon yung isa sa mga pinoproblema ni Inday na
ang tawag dito, isa yun doon sa mga budget issues na ni-raise rin ni Inday na di ba meron siyang sinabi noon yung requirements nila for repairs at saka doon sa new building, tinker din nila yung budget. Plus the Yung fact insertion. na, oo, pati yung pagpapatayo, it was transferred to DPWH. So kumbaga hindi na call nung walang control na si Department of Education doon sa pagpapatayo ng mga schools. Supposedly, ganon. Ayun, so yun yung problem. Ito naman si Hidarian, Diyos ko Lord. Take your medicine. Anyway, ang ano niyan, kaya siya nagaganyan. Alam mo wala sa hulog kasi hindi niya alam ang proseso sa gobyerno. Na hindi na meet ang classroom, baka DPWH. Hindi po yan DepEd. Mahaba po ang proseso niyan. May mahabang proseso yan para ano-ano ng classroom. Nawala na ng role yung DepEd doon kasi even yung listahan ng mga school na ire-repair, yung school na itatayo, hindi rin sila remember yung sinabi ni Inday Sara na meron ng listahan na hindi naman galing sa kanila kung yung mga itatayong schools. Kasi if I remember it correctly Si DPWH na-provide ng list for ano? Oo, yung DPWH na yung nag-provide ng list. Ganun. Gusto niyo bang malaman kung paano proseso talaga yan sa DPWH? Kasi si Mother nagtrabaho siya sa PEO. Ang ano niyan, ang mga kontrata kasi niya, mismo mga contractor lang ng ng Provincial Engineers Office. Ngayon, yung kontrata na yun, ipinapasa yan na nakaplano na sa DPWH. So ngayon si DPWH, ipaprocess lang yan na approved to, ito yung material, niyan, mga kailangan yan. So hanggang sa makarating yan sa budget, hanggang sa makarating yan sa finance, nagsisimula yan mismo sa contractor na private. Tapos ipinapasa yan doon sa gobyerno. Ngayon ibibidding yan ngayon. Pagdating doon sa government, let's say for example LGU o kaya hanggang sa governor's office, pagka ibiniding yan ngayon, ipapasa yan ngayon kung kaninong contractor sa loob ng DPWH yan. Kaya hindi siya hindi talaga intact na nanggaling kay kay DepEd yung tawag dito, yung pinaka yung kailangan. Yeah, at least the role of requirement. DepEd is to identify the school buildings that are prioritized. At least that should come from DepEd. Pero I think even that hindi na rin sila hindi kumbaga parang supposedly sila yung magde-decide sila yung I think it is in coordination with the LGU and DepEd kung yung magpapatayo ng building, ganyan and things like that. But it was detached from them altogether. Tapos naging DPWH na. So sila nung mahawak nung bidding and everything. Pag dun sa so well, ngayon since sila nagde-decide, kung ano lang yung takbo ng DPWH, abang lang yung DepEd. So how are they going to meet their target kung si DPWH yung Walang budget. Budget pa rin. And if I'm not mistaken, nung panahon ni Duterte, yung pag may natayo ng classrooms or na-repair ng classrooms, I don't think si Secretary Briones ang nag-take ng credit nun. Si Mark Villar. So it really belongs, yung mandate talaga is yung DPWH, not DepEd. Kasi during that time, when new classrooms... Hindi, Daniel, before yata, DepEd talaga. Kaya nga yung meron sila yung last mile school, DepEd yung humahawak talaga nung kumbaga may si DPWH in coordination, pero yung mga prioritization ng mga school na itatayo, may call si DepEd. Okay. There is some demarcation on the duties and responsibilities at that time. Ang problem kasi this time around, yung pagpapatayo nasa DPWH na talaga, ganun. I think before kapag kunwari yung mga last mile school, so ma-identify yun ng i-identify ng DepEd. Ito yung mga school, yung last mile school, ito yung mga schools na malalayo, far-flung area na walang facility. So ngayon, sila i-identify nila yon. Ang magko-call nung lahat ng mga proseso nun would be DepEd. Ngayon si DPWH would be it will come in doon sa supervision siguro ng construction and things like that, ganyan. Pero ngayon hindi na ganoon. Yung magko-call ng bidding from start to finish is going to be DepEd, going to be DPWH. May malaking difference yon kasi nga yung prioritization ng project, it would fall on the shoulder of DPWH. So, if you want DepEd to meet its target, dependent yun sa kung gaano kabilis yung trabaho ng DepEd. Pero kasi, unlike before, na it is DepEd who's going to supervise yung pagtatayo mismo. So, ibig sabihin, kung mabilis silang magpa-bidding, mabilis silang magpaano, ganyan-ganyan, then the construction will just be completed as they go. But now, since it is supervised by DPWH, dependent sila kung ano lang yung matatapos ng DPWH. So dati parang close collaboration dati. Ngayon, yung DPWH parang sila yung may primacy sa paggawa. Sila na may primacy doon sa pagpapatayo. Pero before, may call yung DepEd on how to on which project should be prioritized. Tapos I think ang crucial doon is kung sino yung naghahawak ng bidding.
Yun yung crucial doon. Kasi syempre, kapag pinabid mo yan, na-assure mo namin na budget, ganyan-ganyan, tuloy-tuloy na yun eh, tuloy-tuloy na yung construction nun eh. I think that's the reckoning point. Hindi na kasi DepEd yung may hawak, it's DPWH na. So ngayon, depende na kung gaano kabilis si DepEd na asikasuhin yung construction ng mga new buildings. Pagkatapos, hindi mo pwedeng i-account yun as accomplishment ng DepEd kung wala naman silang control Pero, na. ano yan, kaya nagkakaroon ng bulilyasuhan dyan. Kaya nagkakaroon din naman talaga ng mga unfinished, construction. Kasi nga, pinapa-subcontractor nila yan. Yun yung mga, yung kontrata, ibinibenta nila yan sa mga private, builders na o mga construction company. Kaya ang nangyayari ngayon, instead na lahat for materialization na lang talaga at for building na nga ng isang project, ang nangyayari, pero mga SOP ngayon na ibinibigay yan sa mga dinadaanan ng papel. Ganun yun. Yun na yung kalakaran ngayon. Kaya hindi natatapos. Well, regardless, no, whether that is coming from DepEd or whether that is coming from DPWH, ang importante kung ano man yung mga subcontracting na gagawin nyo, the important thing there is you deliver. It's just that the construction now is not handled by, it's not supervised by DepEd at all. So ngayon, kung DPWH na kayo humahawak niyan at depende yung prioritization nila kung gaano sila kabilis magtrabaho on the school construction, hindi na yun hawak ng DepEd ngayon this time around, especially no time ni Inday Sara. Yun yung main difference, I think. Hindi na kontrolado ng DepEd yung prioritization kung ano yung i-construct na building. So depende na dun sa kung anong pagdedesisyon na ng DPWH anong uunahin. Kung gusto nilang maraming katkungan, di maraming anuhan, di ba? Ito lang yan, hey Darian. Ang mga DepEd teachers love si Inday Sara. Yes. As simple as that. So ikaw, hey Darian, bakit naman maniniwala sa'yo yung mga DepEd teachers? Siguro pero yung papaniwala yung mga followers mo which according to you didn't even buy your book. So ikaw nagsabi sa akin yan, Richard, ha? At panoorin niyo yung debate namin nun. Yung gusto niya sa akin, buti pa daw ako binili ko yung libro niya. Sabi niya, that's respect, 'di ba? Sabi 'di ba, Joey? Sinabi niya yan. Yung followers mo hindi binili yung libro mo. No? 'Di ba? 'Di ba hindi binili yung libro mo? As simple as that. I think you should get the message. Charot. Hindi, ibig sabihin, hindi gusto yung content. Yun lang yun. Well, bago magustuhan yung content kasi, syempre, pag ganyan kasi nagpo-promote ka, kailangan muna, yung author, is gusto mo. May experience ka na, nabasa mo na yung author, ganyan. Okay, ganyan. So, kaya sila bibili. Kung hindi naman gusto yung author, totoo yun na we judge the book by its cover. It's always true. Huwag kayong maniniwalang people na don't judge a book by its cover. We all do that all the time. Sure. No? Diba? Huwag kayong maniniwala. Kaplastikan yung people don't judge a book by its cover. We judge it. Diba? Unang ginagawa na, kahit sa kanta, diba? Unang-una, halimbawa, hindi ka pa nakakarinig. Pag tinanong mo, sinong singer? Beyonce. Ay, gusto ko yan. Kung gusto mo si Beyonce, gusto mo yan. Diba? Tapos, saka mo pakinggan yung kanta. Doon ka mag-judge na, well, gusto ko si Beyonce, pero tsaka tong kantang to. Or tsaka. Pero, binili mo pa rin kasi nga nagtitiwala ka kay Beyonce. So, kahit paging tsaka yung content, labo pa din si Beyonce. So, may lang nga lang dito si Beyonce. Pero girl, kung name recall pa lang, halimbawa, Richard Darian, baka kung hindi ka binili yung libro mo, baka name recall mo pa lang. Hindi na sellable. Walang iniwan yan na sino singer, sinong pipiliin mo? Si Manny Pacquiao na singer o itong si Beyonce na singer, di ba? Ganun lang yun eh. Siyempre, go na ako dito kay Beyonce. Parang there is higher chance na makakachamba siya ng mas maraming magandang kanta kaysa kay Manny Pacquiao. Laban na to. True. Ayun. Laban na to para sa... Tayo maglokohan, judge a book by its cover. Kung hindi binili yung libro mo, which Bex, hindi ka namin nakitang pinopromote mo yung libro mo or may nakita ba kami pinopromote tayo yung libro mo or whatever. Una ang mahal. I think ebook, bakla binili ko na sa Europe ko, 60 euros ata, 50 euros ebook. Bakla din na 50 euros, 60 euros sa ebook. Libro niya? Wala kasi bumibili, kaya mahal. Pero nga yun, kasi ang libro, pag mahal ang niyan, ibig sabihin, they do not foresee a large sale. Kaya gusto nilang ma-recoup fewer number of publications. Yung printing, Printing, or yung binayad sa yung royalty, hindi ba? Yung si Kissinger is a huge personality, pero magkano ang presyo ng libro niya? $13 hard copy. So, ibig sabihin, they anticipate large sales. Yeah. Di ba ganun yan din yan lang? Ikaw in-chick ka, ganyan kayo mga in-chick. Yeah. Ganun yan. For example, I know someone, pag nag-translate siya ng mga books, ng mga short stories from Chinese to Filipino or English, kapag expectation nila na it will sell or makarelate ang mga Pilipino sa short stories ng mga Chinese, they will price it at very low, tsaka yung pangbayad sa translator, bababa, cheap lang, very cheap lang. So it's correct actually. Joey, I like to address this very quickly lang, no? Yung mga na sa akin, sino yan, Paul?
Mm. Lahat Di ba sila. nagbabash kayo dahil naggawa ka ng article about Inday? Yeah, very short lang. Yung isa nag-deactivate, yung isa nag-apologize sa akin, yung isa nag-delete ng post, yung isa kinonfront ko yung mga yan eh. Kainuman ko yung mga yan eh. Pero like, just no, di ba kilala niyo yung impersonator ni Sarah? Yung yun, Oo, yung si palagi Tasha. Si Tasha. Tasha, oo. Actually, siya ang unang tumawag sa akin kasi nakita niya yun eh. Mm. Contrary to popular belief, hindi siya anti. Hindi Mm. siya anti. Actually, di ba may trending picture yung kasama niya si Neri Colmenares? Mm. Nag-vent yan sa akin. Sabi niya, nagpapapicture lang siya kay Neri. Tapos yung ginawa, yung camp ni Neri, kinuha nila yung picture at ginamit niya as for propaganda purposes. So na-off siya doon. And yun pala, itong mga tao nag-bash sa akin, they were tag dito, pag kinonfront ko sila sa message, they didn't reply to me. So hanggang doon lang yung mga yun eh. Yung mga ganyan. Yung mga basher. Kasi puro mema. As in, wala silang like rebut. Wala akong nakita na sensible na rebut. Wala. And I was Parang press one, pagka kinorner mo, di ba? Kaya yung naka-alarm pero ayaw pag-usapan yung cost ng alarm. Oo. Lalo na yung press one na yan eh. Kasi ito yung article. Ito yung article. Sabi niya dito, the latest Asian Century Journal article. Hindi yan article, video presentation yan sa YouTube. Tapos, he did not cite proof. Kung nag-google lang sila, literally, kung na-search mo Daniel Long Russia, nandun na yung video at 30 minutes yun. At wala pang 30 seconds, nandun na yung proof of Tariela antagonizing Russia. Nasa news yun, sa GMA yun eh. So, yung 'di ba, yung TikTok nila, akala mo professional, no, maganda yung mga graphics, ganun yung edit. May studio kasi eh, 'di ba? Oo, 'di ba? Kaya actually sa totoo lang minsan pagka may studio, yung sobrang polished ng content for an independent content creator. May isip mo na talaga na hindi yan independent. Ay, di yan, funded. Kapag full setup, 'di ba? Oo. Alin? Yung mga content creator na full setup. Si Christian. Christian is Well, depende kung nag-invest naman na alam mong hindi independent yan pag hindi prank ka magsalita. Yun na yung takot kang maka-offend. Hindi independent yan. Well, ako alam ko hindi to independent. Alam ko hindi independent ang content creator na to. Full setup eh, parang talaga. Pero wala naman laman yung research nila. Oo. Oh my gosh. Talaga? Hindi talaga independent. Well, 17,000, 12,000 views. Okay. Fine. 1,000? Ano 17,000? Ilan? Magkano? Ilan? 1,047, 662, 3,026. Pero TikTok yung gamit nila. Hindi ba TikTok yung Chinese gamit pa nila. Oo. Hindi ba Chinese pa yung TikTok? Bakit TikTok yung ginagamit ninyo? Oo. Pero yun ang eksena dyan. Hindi kayo TikTokable. Ang TikTokable po is yung mga ramdam. Yun ang mga TikTokable ramdam. Hindi kayo, ang mga tao, lalo na mga tao, no? Ang mga Pilipino kasi, they actually respond to emotions. We're a very emotional kind of people. And kaya nga very, kita natin kung ang tao hindi authentic eh. Kasi we're very, we're very emotion driven. Na alam natin, marunong tayo makiramdam. Okay? Marunong tayo makiramdam. Kung ikaw na ikikenat-kenat mo yung mga tao, hindi sila maantig sa'yo. Kailangan maramdaman talaga nila na tunay yung sinasabi mo. Yun ang unang-una doon. Hindi mo sila pwedeng e-etos-etosin, Hindi mo sila pwedeng charoten. Correct, oo. Ay mga kababayan, kailangan ko nang mag-end live dahil alas 3 na at ito ay Yes. hindi na pwedeng mapospone pagkat ako ay may hahabulin pa na flight. Ayan. Para wala ata sa schedule yan. So, let's move on. Mag-last words ka na. Mag-last words na kayo. Ayan. Yumi, last words. Very quick lang. Very quick, ayun, maraming salamat. Mag-subscribe na at hindi matampal. Kaya, magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga segment. At ayun, hello sa'yo. Ano pangalan ni Kuya Daniel? Ayun, Hi, nice hello. to be Hello po. here. Ayun, so Ses Sas and Ses Joy, thank you for having me here. Bye. Okay, ayan. Bye-bye. Okay, bye now. Hello, Bye. Daniel. Ayan, last words ka na. Okay, sige. Thank you, Joey. No, I think short lang yung ko this time. Next time ulit. Tsaka mamaya, 9 a.m. may forum kami kasama si Sas and si Kamentong, si Kaado. May live stream kami about yung Marcoleta, yung sinabi niya about the West Philippine Sea, yung impeachment at iba pa. Nice. Thank you. Ayan. And ka-moisture? Wala masasabi ko lang ganito, no? Yung mga fake news tag ninyo. Baka matagal na yan, bumenta na yan. Wala nang yung mga fake news yan. Wala nang hindi na yan uubra. Ang kailangan ninyong gawin is makipag-debate kayo dun sa tao at ipahiya nyo sa debate. Ganun lang yun. Diba? Pahiya nyo sa debate. Kayo pala nagsasabi ng totoo, di makipag-debate kayo ng live tapos magkakita ng tuusan. Hindi ba? Ngayon, Kwentos claros tayo, di ba? Kwentos tayo. Oo, harap-harapan ba? Ano ba tayo? Mag-usap tayo dito, chikahan portion. Hindi yung
kaduwag naman yung ganyan-ganyan. Eh, hindi rin niya naman pinapakita kung ano yung sinasabi ni. Ganito lang yan. Alam ng mga Pilipino kung ine-etro sila. Ine-etro sila dahil sanay na sila sa social media. Nagigets niyo? Bakla tayo Hindi pa. natatalab yung etchos na sasabihin niyo, gutter language, pagkatapos kayo mga intellectually dishonest. Tingin niyo yung Oo. intellectually dishonest, mas better kaysa doon sa mga taong nagmumura? Oo, wala na yan. Hindi na yan uubra kasi ang usapan dito ay usapan pang barangay. Barangay level po kami. Barangay level po ang aming discourse. Ay, ibig sabihin ng barangay level, naiintindihan ito ng mga taong payakang pamumuhay. Alam mo yun, mga simple ang pamumuhay. Na pag sinabi namin na, yung halimbawa, ako magdi-discuss ako ng WPS. Pag sinabi ko sa mga Pilipino, o ikaw, yung kapitbahay mo, yan China, kapitbahay mo yan hanggang sa dulo na ng walang hanggan. Anong gagawin mo? Away-awayin mo. Di ba? Anong gagawin mo? Away-away mo talaga forever hanggang sa dulo ng walang hanggan. Bakla walang patutunguhan yung pakikipag-away mo kundi magulong neighborhood. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ba mga kabarangay? Kung alam mo yung kabarangay mo, ay hindi mo talaga matatanggal sa barangay mo bilang kapitbahay mo. Anong gagawin mo? O di makikipag-ayos ka na lang, kaysa naman hanggang sa dulo ng walang hanggan, ang gagawin mo, magdrama-drama dyan pagkakaway. Para ka na silang plaka na may amats. Hindi ba? Ganun na simple yun. Eh kayo kasi, nandito kayo nag-argument, nandito sa sa tuktok. Hindi kayo dama ng mga totoong mga buhay barangay. No? Ganun lang kasimple yan. Ikalawa, wala kayong authenticity. Takot kayo maging prangka. Hindi nyo nga maprangka yung mga kaalyado nyo. Hindi ba? Tinanong namin, bakit hindi mo sinisita, bakit hindi mo binabanggit yung heavy luggage ni Romualdez? Eh ako na nag-guess ako sa'yo, Shelo, sabi ko nga sa'yo, hindi nga ako agree nung tumanggap si BP Sara ng confidential fund. No? Wala akong pakialam kahit magaling sa kayo mga DDS supporter. Ayoko rin yung yung isang kaibigan na libro. Magalit kayo sa akin kahit DDS supporter kayo. Ayoko siya talaga. Pero kayo, hindi nyo makanti ang inyong mga sariling kaalyado. Paano ngayon ma-endear sa inyo itong mga team suka hinayupak na to ng mga DDS supporter? Itong mga DDS supporter na ito, sanay na sila sa bunganga ko, you know? Correct. Wala kantok days pa lang kahit sino, no? I'm an equal opportunity hater, no? Kahit hello, tanungin mo yan si Ronald De La Rosa, no? Minuramura ko yan. Nung nakita ko naman si Ronald De La Rosa, wala lang naman, parang 1 cents. Correct. Pati si Bongo, sabi ko nga kay Bongo noon, no? Hello, Senator Bongo, natatandaan mo to, 2019, tatakbo ka na senador, mga ilang buwan bago ka tumakbo. Sabi ko, ano na yung buka ni Bongo, pakalat-kalat sa EDSA, ano ba to? Sinabi sa harapan niya, bakit napakalat-kalat yung mukha niya sa EDSA? Before yan ang 2019 election, nagalit ba sa akin? Hindi, kasi naman yan talagang, ayoko talaga ng mga mukha ng politikong pakalat-kalat. So, ano mo i-expect mo sa akin? Ano mo purihin kita? Doon naman ako naging dishonest, di ba? Kung alam mo na ang paninindigan ko sa buhay na ayoko na mukha ng politiko na pakalat-kalat, tapos i-expect mo hindi kita Could be tisipahin. applied across the board, di ba? Diba? You should know na pag nagsisas, ayaw yung mukha ng politiko, pakalat-kalat. Kaya kung magsalita ako na murahin kita na pakalat-kalat yung pagmumukha mo dyan, that's expected because that's part of my principle. And lastly, hinahamon po, dapat po ay inyong iudyukin ang PBBM Senate slate at PRRD Senate slate na sabay magpa-live drug hair follicle test. Correct. Pati na rin ng sponsor nila. So that's going to be BBM and PRRD magjo-join ng live drug hair follicle test. Correct. Agree. Kaya, pinag-usapan nga namin yan kanina eh. Dapat talaga meron. Di ba? Ayun. Hosha, maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong gabi at